Liglig babalik liglig tumaapa. Halina't magbigay, the best ang ialay. Wow, isa pong napakasiglang awit ng papuri at pagkapasalamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa atin. Ano po? Ito po ay isang awit ng paghamon sa bawat mananampalataya kung ano po ang dapat nating isukli sa kagandahang loob na ginagawa sa atin ng Diyos. Yan po, mapagpalang morning po ng Monday. Ngayon po ay November 21 at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa panibagong umaga at patuloy na buhay na kanya pong blessing sa atin. Kaya po every gising is a blessing, mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong almusal na pagpapalang spiritual dito po sa ating page and Pastor Rex in God's Ministry. Ayan po. Kumusta po ang inyong gising, mga kapatid? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, maging inyo pong mga mahal sa buhay. Ayan po. Good morning po kay kapatid Abel Dios Pinto, kay Ate Imelda Doroni, kay Ate Merly Soral, ayan, sa aming pamangkin, kay Sandra Evangelista, kay Sweet, ayan, Sweet po yan. Kay kapatid Michelle Capacity, good morning. Kay kapatid na Jenna Linrano, good morning. Sa family po ng Ate Marley, kay Kuya, good morning po. Pagpalain po kayo sa inyo pong trabaho sa araw na ito at ingatan po kayo. Ayan, kila Mariela. Ayan, kila Melvin, Digo, family. Ayan po. Ayan, good morning po kay kapatid na Hiner Domingo Balabo. Kay Ate Linda Mendoza, good morning po Ate Lin. Ayan, mapagpalang umaga po sa lahat. Sino pa po ba dapat kong batiin? Kay Api Biadoy, good morning. Kay Nanay Pearly Yutok, good morning po. At sa lahat po ng nakatune in po sa ating pong gawain sa umaga ito, mapagpalang umaga po sa lahat. At siyempre sa aking nag-iisang misis, kay Mama Bell. Ayan, sige po.
Tayo na po sa ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Lumang Tipan, sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 9, talatang 1. At ganito pong ating mapabasa. Sana ang ulo ko'y naging balon ng tubig at ang mga mata ko'y bukal ng mga luha. Mananangis ako araw at gabi para sa mga mamamayan kong napatay. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng mga salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, magandang umaga po. Maraming salamat pong muli sa panibagong umaga na iyo pong blessing sa amin at sa patuloy na buhay na iyo pong kaloob. Salamat po Lord sa mapayapang pagpapahinga sa magdamag na lumipas, maging sa aking mga kapatid na kasama ko po Lord sa umagang ito sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita, maging yung pong mga nasa ibang bansa, katulad po ng Anti-Philly Guild, na lagi pong nakatune in pa ng Diyos. Maraming salamat po Lord sa bawat presensya po nila. At sa aking mga kapatid, hindi ko man po Lord mabanggit ang mga pangalan po nila sa sandaling ito. Pero niniwala ko at nagpapasalamat ako Lord dahil yung pong pagpapala ninyo at proteksyon at pag-ibig niyo po sa kanila ay patuloy po nila nararanasan maging ng kanila pong buong pamilya. At sa iyong mga salita pa Diyos, sa umagang ito, mangusap pa kayo sa amin, makikinig po kami, at susunod po kami. Ito pong aming kahilingan sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Yan po. Paggawa ng mga kinakailangang pagbabago. Ito po yung ating pinaka-topic sa umagang ito. Si Jeremias ay inanyayahan ng Diyos upang maging isang propetang nananaghoy. Ano po ibig sabihin po nananaghoy? Tumatangis o umiiyak. Yan. So, kung meron po tayong isang propeta na nasa Biblia na ang kanyang karakter ay umiyak, wala pong iba kundi po si Jeremias. Ano po? Alam niyo po yung aklat ng panaghoy sa Lumang Tipan, si Jeremias din po ang motor po nun. Ayan. Okay po. Ang tawag sa kanya ay dumating noong ang kanyang bayan ay magulo at nagdaranas ng hirap habang nagdurusa. Ito ay dahil sa paglaganap ng kabulukang espiritual. Tinalikuran ng bansang Huda ang Diyos kaya nalalapit na ang kanilang pagharap sa marahas niyang paghuhukom, yung pong marahas na paghuhukom ng Diyos. Hindi ito panahon ng pagsasaya, kundi ng pananaghoy o ng pananangis. Sa hindi kaaya-ayang panahon ito, naghanap ang Diyos ng isang taong mahuhubog niya bilang isang uri ng propeta na nais niya. Natagpuan niya si Jeremias. Napakabigat ng naging kapalit nito para kay Jeremias. Isinakripisyo niya ang kanyang kalayaan bilang isang kabataan para lamang maging tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Pinabayaan niya ang kanyang pamilya at reputasyon. Pinagtiisan niya ang hindi pagkakaunawaan, paglibak at pag-uusig. Ibinilanggo siya at inalimura ng mga taong binalaan niya tungkol sa nalalapit na paghuhukom ng Diyos. Paniniwalain ka ni Satanas na ang iyong hindi pagsunod ay may kabayaran. Ibig sabihin nun, kapag hindi ka sumunod sa utos ng ating Panginoon, may reward naman din yun. Dahil naunawaan ka ng Diyos, marahil sa iyong kalagayan, ano po. Mga kapatid, parang mali yung aking akma po na ipapasok. Okay. Ibig sabihin po nun, kung hindi pwede i-consider ng Diyos na tatalikuran natin yung kanyang ipinapagawa sa atin. Hindi reward ang magiging kapalit nun. Baka palo. Di po ba? Halimbawa, nag-utos tayo sa ating anak, tapos hindi tayo sinunod, matutuwa po ba tayo? Ganon din po ang Diyos. Di po ba? Okay, tuloy po natin.
Kung ikaw ay gagamitin sa gawain ng Diyos, dapat mong gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Po. So, ibig sabihin po mga kapatid, bago po tayo kumilos, gawin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, kailangan mo nang merong mangyaring transformation sa atin mismo. Kasi hindi natin pwedeng sabihin sa isang tao na magbago ka, samantalang ikaw na nagsasabi, wala ka namang ipinagbabago. Ayan, ano po? Masusukat mo ba ang layo ng trono ng langit sa sabsaban sa Bethlehem? Gaano ba kalayo ito mula sa pagiging Panginoon niya ng buong sanlibutan hanggang sa krus? Huwag kang padaya sa pag-iisip na walang kabayaran sa pagsunod. Totoo pong hindi ganoon kadali ang pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang dami po nating isasakripisyo. Pero tandaan ito mga kapatid, ito po pakatatandaan po natin. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, lagi pong may kapalit na reward yan. At habang tayo po ay ginagawa natin, yung pong ipinagagawa ng Diyos, bagamat ito ay may kahirapan. Pero obserbahan po natin yung sitwasyon habang sumusunod tayo. Magaan at masaya ang ating puso na ginagawa ang bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Yun po ang totoo. Ayan. Danas po ba ninyo? Ay, may danas ko po yan. Danas po namin yan. Ano? Totoo po yan. Ituloy po natin. Ano-anong mga pagbabago ang hinihiling sa iyo ng Diyos? Haharapin mo ba ang mga paghihirap at pagtuligsa na darating sa iyo? Kapag itinugma mo ang iyong buhay sa kalooban ng Diyos. Nagkaroon ng isang malalim na kasiyahan si Jeremias sa pagkaalam niyang siya ay isang matapat at mapagmahal na lingkod ng Diyos. Ganito rin ang iyong magiging gantimpala kung pipiliin mong lubos na sumunod kay Kristo, anuman ang maging kabayaran. Sigurado na yung kabayaran na yon ay talagang magiging maganda ang balik sa atin, sa family mo, at maging sa mga pangailangan ng iyong pamilya. Totoo yan, kapatid. 100%. Bakit? Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos na napakabuti ang iyong pinaglilingkuran. Kapag ang Diyos na pinaglilingkuran natin na napakabuti, ibabalik ng Diyos yung ating ginawang paglilingkod sa Kanya sa isang mas napakabuting pangyayari o biyaya sa iyo, sa family mo, sa pangailangan mo, sa buhay mo, sa ministry mo. Nawa po tayo ay napagpala ng mga salita ng Diyos na ating pong napagsalo-saluhan bilang ating almusal na pagpapalang spiritual sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos sa iyong pangungusap sa amin. Salamat po Lord sa kalakasang dulot nito sa aming pong spiritual na pamumuhay araw-araw. Totoo po Lord yung hamon mo sa amin. Sa bawat pagsunod namin, lagi mong sinasabi Lord, mayroong gantimpalang kasunod. Sapagkat ikaw ay Diyos. Ikaw yung Diyos na mapagpala. Ikaw yung Diyos na hindi madamot. Ikaw, Lord, yung Diyos na hindi kuripot, Panginoon. Ngunit lagi naming dadamahin sa aming puso na sa aming pong pagsunod, may nabago po ba sa aming sarili? Kasi Lord, kapag wala at napipilitan kami, talaga namang pong hindi ka po matutuwa. Kasi ang kinakailangan mong pagsunod sa amin ay nagbubukal sa aming puso. Ito ay gagawin namin ng kusang loob ng may kasiyahan. Sapagkat ang sinusunod namin, ang nag-utos sa amin ay Diyos na napakadakila at napakabuti. Kaya Lord, maraming salamat po sa pangungusap po sa amin. Lord, nakikinig po kami at susunod po kami, Panginoon. Kaya Lord, patuloy ko po namang mapapurihan, maluwalhati sa buhay po namin
araw-araw, Panginoong Diyos. Salamat po upang ang mga taong ilalapit mo po sa amin sa araw nito, Panginoong Diyos, ay mapagpala. Maingatan po silang lahat. At makalinga po ng iyong pong biyaya at pag-ibig. Araw-araw, maging ang pong buong sambahayan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa aking mga kapatid na kasama ko po sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita sa umagang ito. Itinadalangin ko po, Lord, maging ang kalapong buong sambahayan, ang kalapong pangailangan, ang pag-iingat po, Lord, ipagkalob niyo po sa kanilang may mga trabaho po, Diyos. Lalong-lalo na, Lord, ang trabaho po ay nasa construction. Yung pong mga magta-travel po, Diyos, buhat sa kalapong tahanan, patungo doon sa lugar ng kalapong trabaho po, Diyos. Ang iyong pong proteksyon ang patuloy po sumama sa kanila. Ganoon din po, Lord, yung mga papasok sa school namin po mga anak. Dalangin namin, Lord, ang pagpapala at biyaya. Yung pong proteksyon niyo po sa kanila. Maging ang karunungan pa yung Diyos. At ilayo po sa karamdaman at mga impluensya pa yung Diyos ng mga kapwa na estudyanteng makapagdudulot ng hindi maganda sa kanila. Panginoong Diyos. Abutin mo rin po, Lord, ang pangailangan ng bawat mga kapatid ko. Lalo po yung nasa ibayong dagat at nasa malalayong lugar pa yung Diyos. Yung pong pag-iingat at pagpapala sa kanapayan ng Diyos. Hinihiling po namin, Panginoon. Sa mga ina ng tahanan na may iwan sa kalapong bahay pa ng Diyos upang asikasuhin yung po mga anak na hindi pa po pasok o kaya po yung mga magulang na sila po mag-aaruga pa ng Diyos, inilapit ko po sa iyo. Yung mga business nila pa ng Diyos, ang tindahan, Panginoon, itinataas ko po sa iyo na pagpalain niyo, Panginoon, ang mga hanap buhay na ito. Sa mga may karamdaman, ganoon din po pa yung Diyos. Hinihiling namin, Lord, ay pumapagpala at makapangyarihang kamay. Siyang patuloy na lumingap at magpagaling sa kanila, Panginoon. Tinataas ko po, Lord, ang aking mga kapatid dito sa Holy Faith at doon po sa Yesu Follower UMC. Maging ang bawat sambahayan po ng aking mga kapatid ng Diyos, ang pangailangan pa ng Diyos, pagpalain pa ng Diyos. At Lord, matugunan ang kalapong mga pangailangan sa bawat araw, Panginoon. Lord, financial problem, itinataas po namin sa iyo. Family problem, itinataas po namin sa iyo. At ano pa bang problema pa ng Diyos? Naniniwala kami, Lord, na sa iyong pagpapala, kami po ay magiging maayos ang aming pangailangan, ang aming pong sambahayan. Sa bawat karamdaman, katulad po ng Ate Rosalinda Hinier, tinataas ko po sa iyo, Ate Tess Vergara, Nanay Concepcion Dimensio, Ate Beth Dimensio, Ate Grace Andres, kay Hani Marie Kislin de Jesus, kay Kapatid Maria Dinglasan, kay Uncle Rene Costales, Antonia Marquez, Nanay Josie Llaneta, Ate Grace Santos, Ate Merly Mauricio, Maribel Higina, Rodolfo Carion, Ate Alice Orianza, Lovely Luneto, John Jardine Aborque, Jovencia Fernando Bautista, yung kustodiya ng apo ng Ate Filigel, yung family po ni Ate Erlida Javier, itinataas ko po sa iyo. Yung pong trabaho ng kapatid na Marites Imagos na nasa ibang bansa, ang kanya pong mga anak, Panginoon Diyos, itinataas ko po, Lord, sa iyo. Ganun din po ang pag-ingat mo po at proteksyon kay Jocelyn Ligaspi. Ang patuloy po niyang pangusap at pagbibigay po ng assurance, Lord, blessing kay kapatid na Iris Miranda and family, Panginoon Diyos. Kay Gary Diago, tinataas ko po sa iyo. At maging kay Ate Tess Kasuga, Panginoon Diyos, itinataas ko po sa iyo. At sa lahat po, Lord, ng mga panalangin at kahilingan po ng aking mga kapatid na hindi ko man po nabanggit, Panginoon Diyos, itinataas at ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo pong biyaya at kapahayagan at pag-ibig, Panginoon Diyos, maranasan po nila. Tunay po, Ama, na sa araw na ito, araw po ng Monday, ang iyong pong pagpapala, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong proteksyon, ang patuloy pong sumamas sa amin, Panginoon Diyos. At huwag po namin kakalimutan, Panginoon Diyos, maging blessing po kami sa iba. Muli, ito pong aking dalangin sa Panginoon Jesus naming Panginoon. Amen. 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 Ayan po. Salamat po sa ating Panginoon. Good morning po kay ating Potensyana Galamgam. Ayan po. Kay kapatid na Demi Pablo Fernandez. Good morning. Ayan. Sa aking kabarangay, kay Teacher Susan Abadam Pagatuan. Good morning. Ngayon po, nakita ko po yung kanyang pong
tawag doon, yung pong kanyang yan. Kaya Ate Nanay Erlinda Javier, good morning po sa inyo at sa inyo pong family. Sa lahat po ng hindi ko po mabati, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kay Kapatid na Lenlen Alamag, good morning. Ayan, sino pa po ba? Kay Kapatid na Marie Dios Pinto, good morning. Ayan. Kay Ate Violet Sunga, good morning po. Ayan. Mga kapatid, bukas pong muli sa ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos bilang ating almusal na pagpapalang spiritual. Dito po sa ating pong page, Pastor Rex in God's Ministry. Please click like, share, para po marami pa po ang maabot ng ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Good morning po kay Nanay Erlinda Javier. Good morning po sa inyong lahat. Sige po mga kapatid, see you tomorrow at the same time po, alas 6 po ng umaga para po sa ating almusal na pagpapalang spiritual. Ito po ang inyong kaibigan, kapatid, ano pa po ba? Anak, Kuya, Pastor Rex po. God bless po. Amen.